Good day everyone, I am Marcus C. Mariano, the second reporter of Group 8. So my topic is all about types of skills demanded of leaders and the leadership styles. So leaders use three broad types of skills. First is technical, second is human, and third is conceptual. When we say technical skills, it refers to any type of process or technique like sending email, preparing PowerPoint presentation. While human skill is the ability to work effectively with people and to build teamwork. This is also referred to as people skills or soft skills, while conceptual skills is the ability to think in terms of models, frameworks, and broad relationships such as long-range plans. In short, conceptual skills deals with ideas, while human skills concerns relationship with people, and technical skills involve psychomotor skills and things. So sa pagiging isang leader sa paaralan, mahalaga ang tatlong uri ng kasanayan. Ito ay ang conceptual, pantao at technical. Ang kasanayang conceptual ay tungkol sa pag-iisip ng mga konsepto at plano para sa hinaharap ng paaralan. Ito ay kakayahan ng isang leader na mag-isip ng malawak at magplano ng mga pangmatagalang layunin para sa organisasyon. Ang kasanayang pantao naman ay may kinalaman sa pagbuo ng magandang ugnayan at pakikipag-ugnayan sa mga tao sa paaralan. Samantalang ang kasanayang teknikal ay tumutukoy sa kakayahan sa mga praktikal na gawain tulad ng paggamit ng teknolohiya o pagpaplano ng mga proyekto. So there are four types of leadership style. First is the autocratic leadership, second, the consultative leadership, third is the democratic leadership, and fourth is the laissez-faire leadership. When we say autocratic leaders do decision-making by themselves. So sa pamumuno ng isang autokratiko, ang leader ang nagmamay-ari ng karampatang kapangyarihan at nagdidesisyon para sa grupo ng walang malawakang partisipasyon mula sa iba. Ito ay kadalasang nagriresulta sa pagiging kontrolado at limitado ang kalayaan ng mga miyembro ng grupo sa pagpapasya at pagkilos. So ang mga leader na otoritaryo ay nagpapasya ng sila lamang. So halimbawa is dito sa school natin, di ba yung patakaran ng administrator ang lahat na nasusunod. Siya ang nagdidesisyon sa lahat ng bagay tulad ng mga patakaran, programang akademiko at mga gawain sa paaralan nang walang malawakang pakikipag-ugnayan sa mga guro, magulang o mga estudyante at bihirang kinukonsidera ang mga opinyon ng iba. So next is consultative leaders. Consultative leaders allow participation of the members of the organization by consulting them but make the decision themselves. So ang leader dito ay nakikipag-ugnayan sa kanilang mga kasamahan sa trabaho upang makinig sa kanilang mga idea, opinyon at pananaw bago gumawa ng mga desisyon. So ito ay nagpapahalaga sa pagtutulungan at pagkakaroon ng partisipasyon ng lahat sa proseso ng pagdidesisyon. So ang mga leader na konsultatibo ay kumukonsulta sa mga miyembro ng organisasyon, ngunit sila pa rin ang nagdidesisyon sa huli. So halimbawa is sa pagtaas ng tuition fee. So bago magtaas ng tuition fee ang isang paaralan, kailangan siyang mag-conduct ng mga pulong kung saan lahat ay may pagkakataon na magbigay ng kanilang mga opinyon at idea. So sa ganitong paraan, ang desisyon ay hindi lamang galing sa kanya, kundi mula sa kolektibong kaalaman. So the third one is the democratic leadership. Democratic leaders allow the members of the organization to fully participate in decision making. Decisions are arrived at by way of consensus. This is genuine participation of the members of the organization, which is in keeping with the school empowerment. So sa pamamahala ng mga leader na demokratiko, binibigyan ang mga miyembro ng organisasyon ng pagkakataon na makilahok sa paggawa ng desisyon.
So sa pamamagitan ng pagsang-ayon, nagkakaroon ng consensus sa mga desisyon. Ito ay nagpapakita ng tunay na pakikilahok ng mga miyembro ng organisasyon na tugma sa konsepto ng pagbibigay kahalagahan sa kapangyarihan ng paaralan. So sa ganitong paraan, lahat ay nabibigyan ng boses at nabibigyang halaga ang kanilang opinyon at proseso ng pagpaplano at pagdesisyon. And the last one is the laissez-faire leadership. In laissez-faire or free-rein leadership style, leaders avoid responsibility and leave the members of the organization to establish their own work. This leadership style leads to the kanya-kanya mentality, one of the weaknesses of the Filipino character. There will be no problem if the situation is dealt. Example is each member of the organization has reached a level of maturity, and so if members are left to themselves, they will do only what is good of the organization. On the other hand, it will be chaos if each member will do as he or she please, even if it is against the common good. So sa paraan ng pamumuno ng laissez-faire o free rein, ang mga leader ay hindi nag-a-assume o iniiwasan ang responsibilidad at pinapayagan ang mga kasapi ng organisasyon na gumawa ng kanilang sariling trabaho. Ito ay maaari magdulot ng di pagkakaintindihan at pagkakahiwalay-hiwalay sa loob ng grupo. So kung ang bawat isa ay nagpapasya lamang batay sa kanilang sariling interes, maaaring magresulta ito ng kaguluhan at hindi pagkakasundo. Subalit kung ang bawat membro ay mayroong sapat na pagmamahal at pag-unawa sa pangangailangan ng organisasyon, maaaring magtagumpay ito. So halimbawa, dito sa laissez-faire is sa paggawa ng project. Sa pamumuno ng laissez-faire, ang guro ay maaaring hindi magbigay ng malinaw na gabay o direksyon sa proyekto at pinapayagan ang mga mag-aaral na magdesisyon at magtrabaho ng kanilang sariling paraan. So kung ang bawat mag-aaral ay nagtatrabaho ng mag-isa at hindi nagtutulungan, maaring magresulta ito sa hindi pagkakasundo at hindi pagkakaintindihan sa grupo. Ngunit kung ang mga mag-aaral ay magtutulungan at magbibigay pansin sa pangangailangan ng bawat isa, at sa proyekto mismo, mas magiging epektibo at maayos ang kanilang pagkakagawa.